comparative, and the stations ABC recorded annual precipitations of 91.11, 72.23, and 79.89 centimeters, respectively. Estimate the rainfall at Station D in that year. So, una sa imo tan-awon is nabay 10 sobra bag 10% ang variance, no? Adyo tayo pakasan akong calculate lang. So, una sa nato i-check is kung more than 10% ba ang variance niya. So, atong basihan dito sa pinakaduol. So, 92 2.01 minus ang pinakaduol is 80.97, no? So, 11.004 ang variance, no, sa pinakaduol gani. So, unsa na lang tong mas layo sa mas less sa 80.97. So, nakita ninyo dara no, more than 10%. So, unsa man ang ato ang maayo or ideal nga gamiton aning approach? Simple arithmetic average ba or si normal ratio method? So, as we have discussed before, no, si simple arithmetic average is only good for precipitations nga, for rain gauge stations nga ang normal precipitations is dili mo vary more than 10%. So, other than that, medyo questionable na ang iyang accuracy. So, we're gonna go for the normal ratio method. So, we have 92.01 mo ni siya ang ato ang available, no, nga data for normal rainfall sa ato ang station B. And then over M, so M is number of stations. So kaning P1, P2, P sub M, so muna sila ang amount sa precipitation for a particular year. Ano siya? 91, 72.3, 79.89. And then, kani sila, mo ni ang normal precipitation. Kani, no? So, kani siya, sa gaw siya nakabutang. Dere, 92.01. Siyang isolve. So, you get 99.48 cm. So, cm na to ang units. So, that is how you estimate the missing data. So, say for example, ang given kay wala ra siya naglayo, no, sa 10%. Say, ang given nga data kay 92.01, naka 92.01, and then ang the rest din kay 90, then you get 91, then na din 89, and na. So, dili na siya moabot og more than 10% ang variance sa ato ang
normal nga ano, normal nga precipitation. So, pwede ra na ninyo nga i-kuan ra diretso, i-averaging. So, you sum up all of the rain gauges, no? Ang reading, and then i-divide ninyo sa total number of rain gauges in consideration. So, rain gauges represent only point sampling of the areal distribution of a storm. So, we know man diba that rain gauges are only used as representative of a large area. So, sa dakong area, say for example, sa Misamis Oriental, ideally, dapat na yung mga rain gauges diya nga nakabutang, no? To represent the rainfall received by the whole of Misamis Oriental. So, ginatawag na to ng mga point sampling. And each of those rain gauge will serve as a representative of a certain area. Sabi mamon saan malagar na. So, muna siya tang discussion karon no. Unsay distribution or unsay lain-laing approach to convert the point rainfall to areal nga rainfall. So, we have three methods. The first is the arithmetical mean method. This is a preferable method when the rainfall measured at various stations show little variation. So kani si arithmetical mean method no. Grabe ra gid kini siya kadali nga method. Sa tanan mo ni siya pinakasayon. But sa ila pud tanan mo po ni pinaka least say least ideal siya tungod kay diretso ra man siya average no, without even consideration sa unsay distansya sa mga ring gauge. So, diretso lang yun siya. Pero for example, na kay 5 ka ring gauge sulod sa imong area, nakasulod sa imong area. So, imo ra to silang i-average tanan. So, kung unsay average adto, then mao na to ang imuhang mean nga rainfall or mean precipitation. So, mo na siya ang iyang formula, no? P bar is equal to P1, P2 plus dot 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 Pn over N. So, mo na siya ang iyang naka-summation nga form, no? So, to put it simply, you average the available data. So, if you got 5 rain gauges, no? Then you got 5 data. So, you sum up all of those 5 data, 5 rainfall values, and then you divide by the total number of data available. So, 5. So, ang answer ana, mo na din to ang imuhang mean precipitation. So, literal gid siya nga mean. Okay. Gi-averaging lang gid siya. So, take this for example, no? So, makita ninyo dara, no? Ang atuang area is na ay upat ka buok sa iyang vicinity nga rain gauge. However, sa arithmetical mean method, ang gina-consider is katurong naa sa sulod sa imong area. So in this case, makita ninyo no, si dos or 2-inch nga rainfall wala gi-consider. So you just average the 3 nga nakasulod sa imuhang so na kay 1.33 inches. So inana lang siya ka-simple ang arithmetical mean method. So sayon case siya ang calculation, but in the real situation or in real life, it is not really, kumbaga dili siya inana ka probable, dili siya inana ka realistic
Tungod kay grabe ka simplistic yung approach, too simplistic no, nga wala na siya considerations, wala na siya wala siya basis kumbaga sa iyahang calculation. So dire-diretso lang gid siya kung unsa nga mga data ang nakasulod sa atong area, unsa nga mga rain gauge, automatic average din. Mo na to siya, mo na to iyang mean precipitation. So inana lang ang arithmetical mean. So kung mag-quiz ta, so pansit na ninyo, automatic na ninyo mansiran. So ang next is ang season mean. Season mean method is mas kuan siya no, mas na siya considerations. So gina-consider niya ang distansya sa pag-determine kung unsa nga area ang i-represent sa usa ka particular nga rain gauge. Nara. So by definition, no, man siya ang iyahang approach. The rainfall recorded at each station is given a weightage on the basis of an area closest to the station. So the catchment area is drawn to scale. So first, gina-drawn to scale nimo ang imuhang area. And then second is you position your gauges, and then triangles are formed by connecting the stations, and then you establish perpendicular bisectors sa each side sa imong triangle na establish. And then kato nga mga perpendicular bisectors will serve as the boundary of the area no nga covered sa usa ka particular nga rain gauge. So those polygons that will be formed are called the season polygons. So na siya. So sa season mean method, so say for example, natay given nga area. So mo na siya ato ang catchment no. Kani siya. So first thing is kinahanglan mo siya i-draw to scale. And then after that, you connect the stations forming triangles. So dara na makita ninyo si tugi connect ka 3, 1, 6 and so on and so forth. So nakita ninyo naka-connect sila no. So na sila network, and then the network is forming triangles sa lahi-lahi na to nga mga stations. Now, sa season, mo na ni siya ang sa season. Ka-establish siya og perpendicular nga bisector. So for each side of the triangles nga gi-establish, gina-bisect siya at a perpendicular nga angle. So makita ninyo diri no, si 1, 2, na siya bisector diri, and not just bisector, but the bisector is crossing the line 1, 2 nga naka-perpendicular. So naka 90 degrees na siya dira. Same with 2 and 3, natay perpendicular bisector diri, naka 90 degrees also. 3 to 4, so same ra. So ina na siyang case for all para sa tanan nga mga triangles nga itong na-establish. So you establish perpendicular bisectors. So makita niyo rin no, naka-enlist atong mga stations 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bounded by ABCD. So kani siya guide lang ni siya. So for 1, ang iyang area nga cover is ABCD. So kani siya. ABCD. So kani siya nga area ang covered ni rain gauge 1. And then for rain gauge 2, kani siya nga area. Kani. And then for rain gauge 3, kani siya. The whole of this. And then kang rain gauge 4, kani siya. Rain gauge 5, kani. So kana rang red ang iyahang
established kumbaga nga boundary. So kani silang nga form nga mga boundary around sa atong ring gauge mo nang ginatawag nato nga Pleasant polygons. So makita ninyo diri no. So we have na A1, A2, so naka-enlist po siya ang area, iyang gitagging. And then pilit sa area natay weightage. So A1 over A, A2 over A. So muna ni siya ang iyahang weight. Kumbaga, 'di ba sa atong grado naman tay ginatawag nga grade point average and general weighted average. So mura ni siya general weighted average. Kumbaga ingani ang kung sa atong grado ang weight is according to units sa weightage diri sa ato ang season mean method sa pag-convert sa point rainfall to average nga precipitation sa areal. So ang area ang atoang basihan sa atoang unsa ka bug-at ang isa ka rainfall value. So kanang A I over A or all of these no ginatawag ni sila nga weightage factor. So mo ni siya ang iyahang formula. So P bar is equal to P1 E1 same ra na sila ani no. So P1 E1 plus P2 E2 plus dot 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 plus P6 A6 over total area. So mag sample problem no. So in a catchment area approximated by a circle of diameter 100 kilometers, 4 rainfall stations are situated inside the catchment and 1 station is outside in its neighborhood. The coordinates of the center of the catchment and of the 5 stations are given below. Also given are the annual precipitation recorded by the 5 stations in 1980. So gitaganta ni coordinates no. So kung mag-AutoCAD mo, establish ninyo ni siya. Or kung mag-tracing, mag-kuan mo no, paper nga na ay kanang kuan, may grids. So pwede ninyo siya magamit to establish these coordinates. But the most sayon no is to plot this CAD. So given ang center, kung saan coordinate sa center sa atong circle, given pod ang diameter sa circle. So given ang coordinates and then the precipitation. So mo ni siyang itsura kung i-plot nimo. So gitagaan man tag coordinates. So ingani ang iyahang pagka-situate sa tagsa-tagsa ka ring gauges. And then we were given the diameter of the circle and its coordinates also of the center, no? So mo na ni siya ang itsura sa atong problem. Makita niyo diri, i-connect niya gyapon ang lahi-lahi no ang tagsa-tagsa ka mga rain gauge 254 2545 24 23 and 34 so naka-connect na sila and then gi-establish po niya ang mga perpendicular bisectors which will serve as the boundary kung asa lang taman ang cover sa ato ang particular nga rain gauge. Kung ano siya, no? For rain gauge 3, mo ni ang iyang cover. And same for rain gauge 4, mo ni ang cover, no? Rain gauge 5, mo ni yung cover. Ni siya. And there's a corner. And then, si rain gauge 2, kani whole of this. So, walay cover si rain gauge 1 na makita ninyo ang iyang perpendicular bisector na ra diri. So, wala siya coverage. So, makita niyo diri, nagi-dash siya, wala siya area. Wala siya nasakop.
sa ato ang catchment. Kay mora man niya atong consideration kanina kasulod sa circle. So, ang station 2, muna to sila ang iyang particular no, nga mga boundaries. So, nakabutang na dire kung unsa ang iyahang boundary sa particular nga station. So, tagan tara mo copy aning PowerPoint. So, nakasulat na po diri ang area. So, say for example, sa ano siya, sa actual ni siya gid nga, kumbaga, nagtrabaho mo for as a hydrologist, no? So, pwede ninyo magamit ang CAD to plot those given coordinates. And then, after plotting those, maka-generate mong area, no? Maka-measurement mong area. So, mo na siya dahil ang gigawas ng area. Mo na siya ang gigawas ng area, no? So, mo na sila tanan. So, kaning fraction of total area, mo na ni siya ang katoong weightage factor. So, iyang gisulat tanan nga area for each station and then iyang gitotal. 1609 plus 2141 plus 19. Tama na siya ang iyang total nga area, no? So, kaning fraction of total area, that's area of a particular station divided by total area. So, for station 2, 2141 divided by 78554. So, 0.2726, no? For station 3, 1609, 0.2049. So, same lagyan pa na siya sa upan. Nato lang. 141 divided by 7854. So, you get 0.2726. 1963 divided by the total area. So, you get 0.2499. So, mana na sila. And then, kaning rainfall nga values, these are given man na sa problem. So, for the weighted P, so mo na ni siya ang na-receive nga precipitation of a particular area. So, to get the weighted precipitation value, you just multiply the fraction or the weightage factor and then the rainfall amount. So, 0.2726 times 135.2, 36.86, 0.2049 times 25.3, so 19.52. So, natay 39.91 na sa station 4. And then 0.2499 times 102.2. So, 25.54. So, muna sila ang particular, no, nga precipitation value for a certain station. So, meaning, at station 2, kaning gina-represent nga area ni station 2, kaning siya nga whole nga area, ang iyang total nga na-receive nga precipitation, wait lang annual. So, in the year 1980, mo na siya ang iyang total nga na-receive, 36.86 centimeters. And then, and so on. So, for station 3, rain gauge 3,
mo man ni ang gina-represent nga area no, si ECD. So meaning kani si ECD or DCE ang kani nga area naka-receive og total of 19.53 centimeters of rainfall and so on. So kung imo na siyang i-total tanan 36.86 plus 19.53 plus 39.91 plus 25.54 1 to 1.84. So meaning kaning whole circle or ang atong whole nga area, catchment area, received a total of 121.84 um, centimeters of precipitation for the year 1980. So muna siya ang approach no sa season mean method. This is another example no. So gi-establish niya ang iyahang triangles but for this case wala na niya gibutangan og dari and dari tungod kay gamay ra man kay atong area and kung imo siyang i-project tara mag-clash ra man gyapon sila. So gi-connect niya ni diri no. So, most likely perpendicular bisector ni siya ani diri nga line. So mo na siya iyang bahin. So after connecting the ring gauges, gi-establish niya ang perpendicular bisectors and then came up with this areas. So we have different values of rainfall. So makita ninyo si 2 nakagawas siya sa atong area but gi-consider siya sa calculation. So inga na ang approach no ni season. So we can still utilize rain gauges located outside of our concerned area as long as duol siya no sa vicinity sa ato ang area nga gina-consider. So still ang data nga ma-generate gikan anang rain gauge even if it is outside our area of concern still can be utilized magamit. So naka-inis dara lahi-lahi nga value sa precipitation and then naka-enlist po diri no ang lahi-lahi nga value sa area. So for 2 kani siyang whole dere nga area. So that's 1.5 square miles. 7.2 ang 1.8 so kani siya. The whole of this is 7.2 square miles. Wala akong pointer. And then the whole of this 1.2 is 5.1 square miles. And then the whole of this kani is 9.8 square miles. So, iyan na po dayong ato na po dayong unang buhaton is atong kaon ang weightage factor. So, sa inyong pag-answer ani kung quiz no, ingani gid siya tabular form siya. So, muna siya after sa precipitation you got the area and then niya ding ibutang ang weightage factor. So, the total sa niya no 1.5 plus 7.2 plus 5.1 plus 9.8. Ako lang na siyang gi-over 1 kaya natuplukan ako pero same na siya. So 23.6. So 23.6 man ang iyang total. So 1.5. So na tayo 0.063. 0.064. 1.2 divided by 23.6. Ay, lakas, sorry. Wait lang ha.
So 0.305, 5.1 divided by 23.6, 0.216, and then 9.8 divided by 23.6. Ba, malibog mo. Ito na napasabot anong weightage factor mo eh. So, di ba naka-decimal man ni siya? You can also put it as percentage. So, pwede man mo na siya ma-convert to percentage. So, that's total of 100%. So, makita ninyo diri no, ang pinakadako nga kaon sa area is si station 1 no, although dili gid siya. Mura dili naka-drawn to scale ang ato ang kuan, but for discussion purposes lang no, say grabe kini siya kadako diri nga area, siya pinakadako. So, siya po'y pinakadako og contribution sa ato ang calculation. So, since si kani nga rain gauge is ang iyahang total nga area is 41.5% man sa atong whole area. So, ang iyaha pong data diri ato pong ibutang sa ato pod lang siyang i-consider for 41.5%. So, ina na ang iyahang consideration. So, kani that is just 6.4% man ang iyang area aning 2 kani siya. So, 6.4% lang pod ang iyang weight sa ato ang mean precipitation na total. So, para makuha ang ato ang rainfall values per area no, so ato lang i-multiply ang rainfall value of a particular rain gauge and then the weightage factor. So, muna siya sa rainfall value 2. And then for 1.8, 0.305. So, nga nilagay siya class. Nakatabular lang dahil ang inyong answer. 0.549, 1.2, and 0.6. Wala siya. 0.26. And then for rainfall value 1, or pwede you can put it as 41.5%. Same na siya. 0.42. So, muna siya, no? A season mean method. So, sa season mean method, obviously, superior yun siya sa arithmetic average. Kaya kung i-arithmetic average yun man siya, i-diretso raman mo ni. Be, tanaw na to kung unsay, kung na ni kung average yung diretsyo. Plus 1. So, wala na ilabot si 2, no? Kung averaging atong gamit na ni, kina naman siya sa gawas. So, di siya may utilize. Divided by 3. 1.33. Adi dito siya pag maglayo. Kung dere, dili na gini siya practical nga i-averaging na to. Panahon na to, unsay answer ani kung atong i-averaging arithmetical mean ha. So, nakasulod is si 2, 3, 4, 5. So, si 2, 3, 4, 5 rapod ang atong i-consider kung naka-arithmetical mean tani. So, 135.2 plus 95.3 plus 146.4 plus 103.2 divided by 4. Ay, nako, sorry. 119.775. 121. So, natay discrepancy nga. So, na discrepancy nga 2 cm kapin, no? Kung gigamitan nato na siya arithmetical mean. So, season mean is really superior, no, to arithmetic average due to the fact nga na siya'y consideration sa na siya'y murag kumbaga weightage ba. So, natay basis, no?
natay basis sa ato ang representation sa mga rain gauges sa sa nga area. So mas realistic siya compared sa approach sa arithmetical mean. And usapod sa nakatsada sa season mean is we get to utilize the rain gauge stations even those outside no sa ato ang area of concern. So sa season mean method, unique for each gauge network no ang ato ang pag-consider, and it does not, however, it does not allow for orographic effects to be considered. So ang pasabot ani kung lahi-lahi og topography ang ato ang area of concern. So unay part nga medyo bukiron, na rin part nga plain lang. So most likely maka-affect na siya sa atong amount sa atong precipitation. So for season mean method, wala na siya na consider. So season mean method is an acceptable nga method, no? Pwede niyo na siya magamit kung makita ninyo nga ang terrain sa inyong area of concern is dili ra kay siya maglayo, so dili nga naka-varied. So season mean method will most likely give you an accurate estimation of precipitation value or rainfall value. So sa season mean mo usually gid ginagamit, no? Tungod kay mas dali manggod siya compared din sunod isohyoidal method. So si isohyoidal method is the most superior method, no? That's the most superior method in determining precipitation. So this is the process. First, the catchment area is drawn to scale, and then i-mark din yung mga location sa rain gauge. And then, you record the values that are marked on a plot at appropriate stations, and then isohyoids are formed. So, ingani ang forma sa isohyoids. Kani siya, kani siya, kani, and kani. So nakita ninyo, mura siya familiar ba? Mura siya katong inyong topography map. Diba sa inyong surveying, makita ninyo naman tayo contour lines. So those points na same og elevation, we connect them with lines. And ginasmoothan na to siya to form contours. So same ra ang concept ani no. So ang nakatsada sa isohyoidal method is it is very close to reality. It is very close to the actual value. However, hago siya. Labi na kung ang imuhang area is very wide or very large. So, kinalang kay extensive nga pag tan-aw no, pag-check kung asa ang isohyoidal sa imong area. So at a certain nga distance imong i-check kung unsay rainfall. So mura kag same ra gyapon sa process sa katong paghimo sa topography map, no? Yung pag check nimo sa mga contours sa imuhang yuta. So mag-establish kag lahi-lahi nga mga rain gauges, no? So naka-grid sila, naka-grid. And then those areas nga same ang rainfall, imo siyang i-connect smoothly. Wait lang. So i-connect lang sila smoothly. So most likely nag-establish na siya diri og mga rain gauges, no? So murag mag-try mo na mo ganag mag-set ka, for example diri, set ka diri rain gauge, set ka diri, set ka diri, set ka diri, set ka diri. Just like the process, no, of doing your topographic survey. Katong pag-determine bitaw sa elevations. So mag-set ka og lahi-lahi nga distance. So kani most likely parehas ni sila og na measure nga rainfall 12.
So, gi-establish niya ang iyang isohayat dara. And then same with this, and the rest of the isohayats nga gi-establish. So, muna siya ang iyang formula no sa isohyatal method. So, user siyang gina-average ang rainfall value sa neighboring nga isohyat. So, for example, na diri 10 and then 12. So, you get the average of that. So, muna siya. So, mo to siya ang imong i-multiply sa area nga na-cover ana nga isohyat. So, imong i-sum up kato sila, area times average value of precipitation of neighboring isohyats. All of those, imong i-sum up and then you divide by the total area. So, example tanong. Sample problem. So, the isohyats due to a storm in a catchment were drawn. So, naka-figure nga ipakita later. The area of the catchment bounded by the isohyats were tabulated as below. So, gigive niya ang stations, and then gigive niya ang area nga cover adto nga station. So, we are told to estimate the mean precipitation due to the storm. So, mana na siya. Mana ang figure. So, same ra ganihan na. So, natay 5 ka stations tanan. So, the very first thing to do is you average your isohyats. So, first, wait sige niyo. So, kani, you just put 12 here. And then 12 plus 10. 12 plus 10 divided by 2, 11. Ano na siya. And so, parehas lang sa uban. Divided by 2. So, 9. Ano siya, average siya ni. Then, okay. 8 and 6 divided by 2. So, ano siya. I-average lang mo siya. 7. And then 6 and 4 divided by 2. So, 5. Ano siya ang average nga value sa imong P. So, given man siya ang area. So, imo pong i-determine ang imuhang total area kay kinahanglan man nimo sa imuhang weightage niya. So, 450. So, imong i-determine kung unsa na po'y weightage sa imuhang particular nga station. So, the area of a particular station divided by the total area. So, that is the weightage factor, a weightage na. 30 divided by 450. 0.0667. 140 divided by 450. 0.3111. And then 80 divided by 450. 0.1778. 180 divided by 450. 0.4. 20 divided by 40. 0.04444. Naman na din siya. 1. So, there is sa column 5 na makita ninyo, mo na siya ang weighted P. So, between the stations, mo na siya ang total nga rainfall nga na-receive. So, for example,
So first, no, na row, we have 12 times, ano siya, 0.8004 cm. Same lagyan po ng process sunod, no? Sorry. 0.422 times 0.1778, 1.600, 7, and 0.4, 2.8, 5 times 0.04. So, muna siya ang weighted nga distribution sa iyang precipitation. So, if you sum up all of those, 0.8 plus 3.422 plus 1.6 plus 2.8 plus 0.222. So, muna siya ang iyang mean precipitation of this whole area. So, this area, you can put it as this area received a rainfall of 8.844 cm. So, inana siya ang isohyoidal method. Okay. So, mura to siya atong discussion for today. So, maghatag lang ko sa inyo dayon og seatwork ka. Ako lang ihatag sa GC. Pangutana, pangutana. Wala na pangutana. Wala na siguro, ma'am. Sige, sige. Ako lang i-send sa inyo yung seatwork ka.